Sabi ng iba, kaya hindi ka papasok sa langit. Wala pong pangit sa langit. At sa langit po, lahat ng tao nagtutulungan. Sa langit po, walang kamatayan. Sa langit, walang lungkot. Bagkus yung hinahanap natin ng purong kaligayahan ay nasa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang langit ay hindi langit dahil sa mga punong nandun? Na ang langit ay hindi langit sa ginto na nakikita nila doon. Na ang langit ay hindi langit so naisip natin mga ulap na nandun. Sa dami na, ako naniniwala ko maraming pagkain sa langit. Amen? Pakiramdam langit pag maraming pagkain, pero hindi langit ang langit dahil sa pagkain. Naniniwala ko na langit ay langit. Lagi sinasabi ng ating pastor sa church na to, dahil si Jesus nandun. Amen? Alam niyo po ba na si Jesus, wala lang sa langit? Si Jesus po, 2 o 3 magkatipon, andun siya. Ang ibig po sabihin, hindi lang po tayo 2, hindi lang po tayo 3, higit tayo sa 3. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay nandito. Kaya po kahit papaano, sige palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po kanina, kung first time ka, iba pakiramdam mo dito. Tumataas siguro yung balahibo mo. Kahit hindi ka hayop, may balahibo. Siguro iba yung pakiramdam mo, parang may saya kang nararamdaman. Kanina siguro habang nagte-testimony si Rachel, parang naiyak ka. Siguro nakakaramdam ka ng saya kahit wala namang dapat ikasaya. Nakakaramdam ka siguro ng pag-asa doon sa mga bagay na feeling mo hindi na mangyayari. Bakit? Kasi ang langit nandito. Kasi yung langit na inaasam mo, pag 2 pala tayo o 3 nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, yung langit nandun. Ang langit, yun yung Panginoon eh. Kahit sa mo dali ng Panginoon, sa Kanya ang langit. Kaya kanina, nung si Rachel nagsasalita, yung buhay na puno, pwede natin sabihin na puno ng impyerno. Puno ng lungkot. Sabi niya, sarili ng nanay, hindi siya pinagkakatiwalaan, pinagkakaisaan siya sa pamilya niya. Feeling na siguro ang nanay niya demonyita. Ang mga kapatid niya ay demonyito. Ang tatay niya ay demonyo. Siguro ang bahay nila ay impyerno. Yun yung kinikwento niya sa ating kanina. Pero alam nyo, minsan sabi niya, na-invite daw siya sa church tulad mo ngayon. Hindi man niya alam kung bakit, pero yung pa kanya dinala siya sa church. Ako naniniwala sa Panginoon walang aksidente, lahat ng bagay nakaplano. Alam kaya ni Rachel na yung gabing yon ay gabi ng langit niya? Alam kaya ni Rachel na yung pagkatao niya ay makaka-encounter ng langit? Nung gabing yun, actually, wala siyang alam. Sabi niya nga, di ba? Pag ako pumunta dyan at di ako nakaranas ng pag-ibig, hindi na ako babalik. Pero si Rachel, sa tingin ko, 1 taon na mahigit yan nandito. Palayasin namin, ayaw lumayas. Rachel, lumayas ka na, ayaw lumayas. Kasi natagpuan niya yung tunay na pag-ibig. Amen! Palapakan mo ang Lord! At hindi lang yun. Hindi lang siya nakatagpo ng pag-ibig, nakatagpo siya ng langit. Ang Panginoon kasi, hindi mo pwedeng ihiwalay sa Kanya yung kapangyarihan. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung kayamanan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa Panginoon yung pag-ibig. Lahat ng iyo kaparte ng Panginoon. Kaya pag ang Panginoon nakilala mo, ang yaman ay kasama. Pag nakilala mo ang Panginoon, yung pag-ibig kasama. Yung kasikatan kasama. Actually, maniwala man kayo sa hindi, yung mukha kasama. Meron ako mga nakilala dito bago pumunta ng church, mukhang bato. Literal, mukhang bato. Pero nung nakilala sa Panginoon, dinaig pa ng Panginoon ang belo eh. Binabago yung mukha. Ito si Anthony nung pumunta dito. Anong klase? Ang haba ng buhok, ang ikli ng short. At hindi mo mapagkakatiwalaan. Pero nung na-encounter na ang Panginoon, ang hiningi lang ni Anthony sa Panginoon, maranasan niya yung tunay na pag-ibig, pero hindi lang yun ang binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, Anthony, hindi mo pwedeng iwalay sa akin na pagpalain ka. Si Anthony ba, tambay ba ngayon? Hindi, may trabaho yan, pinagpapala ng Panginoon. Ano ba? Yung pagkatao ni Anthony na ayos, ngayon ganap na siyang lalaki. Ano ba?
Yung itsura niya, tinan mo naman yung itsura. Ganun pa rin, dalawa lang. Yung itsura, di ba, kasama sa binago ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag nakasama mo siya, yung langit, kasama niya. Amen po ba? Palakpan natin ang Panginoon. Kaya po sa gabing ito, ewan ko lang sa inyo, pero yung hiningi mo ay hihigit pa sa matatanggap mo ngayong gabi. Kasi kaya sila nabago kasi yung langit na-encounter nila. Alam niyo po ngayong gabi, yung parehas na langit na na-encounter nila ay mai-encounter mo din. Amen po ba? Alam niyo po kasi, sino po ba ditong gustong mapasok sa langit? Siguro lahat tayo. Wala sigurong gusto mapunta ng impyerno. Lahat sa langit. Pero sa isang lugar po ba, paano ka papapasukin? Like for example, sa bahay namin. Pwede ka po bang pumasok doon nang hindi ka namin kilala? Bigla ka na lang papasok doon, makikikain ka. Gulat na gulat kami, sino ka? Hindi siguro. Makakakain ka kung meron kang relasyon sa amin. Kung meron ka sigurong kung kaibigan mo kami, o mas matindi kung kapatid ka namin. Pag kapatid ka namin, makakapasok ka talaga sa bahay namin. Ang Panginoon, nasabi niya, lahat daw ng tao, o yung mga tao maniniwala sa Panginoon, ay binigyan niya ng pagkakataon o ng karapatan na maging anak niya. Pag sinabing karapatan, hindi ka tunay na anak. Amen? Kasi kung tunay ka anak, hindi ka nabibigyan ng karapatan kasi tunay ka ng anak eh. Ang binibigyan ng karapatan is yung mga taong naaampon. Sabi mo sa katabi mo, ampon! Yung mga ampon, yan ang mga binibigyan ng karapatan para maging anak. Amen po ba? At pag yan, nabigyan ng karapatan na maging anak, kung ano yung meron yung tatay, meron na din siya. Like for example, kung ako may bahay at volunteer, si yung naka-red. Favorite ko to eh. Halika. Halika. Si ano ba to? Si Luke ba to? Si Mark. Oh, Mark. Halika, Mark. Yari, si Mark. Sabi ko kay Mark, Mark, alam mo, feeling ko pinapabayaan ka sa inyo. Ay, kawawa naman to. Aampunin na nga lang kita. Sabi niya, oh, sige nga, coach, ampunin mo na lang ako. Anong apelido mo? Benjamin po. Benjamin. San Pedro ako. Sabi ko, ito yung kasulatan. Kaya tinanggap mo. Drama tayo ngayon, tinanggap mo. Yan. Tapos pirmahan mo. Naaampunin na kita. Ayun, pinirmahan niya. Ngayon, pag pinirmahan ni Mark, hindi na siya Benjamin. Ano na apelido mo? San Pedro. O, San Pedro na siya. Ibig sabihin, kung ano yung meron si Coach Nico, meron ka na din. Ibig sabihin, kung may sports car ako, pwede mo bang gamitin? Pwede. Kung meron ba kaming pagkain doon sa bahay, pwede ka bang pumunta na lang sa rep tapos kumain? Opo. Yung aso ko ba, pwede mong galawin? Pwede, kaso baka kagating ganon. Ibig sabihin, lahat na pagmamay-ari ko ay nagiging pagmamay-ari niya. Kasi inampong ko siya eh. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Mark. Ganon din yun. Bakit nabago si Anthony? Bakit nabago si Rachel? Kasi tinanggap nila ang Panginoon eh. Ang Panginoon, naging anak sila ng Panginoon. At nung naging anak sila ng Panginoon, nagkaroon ng karapatan ang Panginoon sa buhay nila. Ang Panginoon nagkaroon ng karapatan at nakialam siya sa buhay ni Anthony at ni Rachel. Na dahan-dahan, yung nakikita natin na hinahangaan natin ngayon sa kanila, ay dahan-dahan dinevelop ng Panginoon sa buhay nila. Kasi ang Panginoon ay nagkaroon ng karapatan naging anak. Amen? Ganito din sa marami nandito. Walang magaling-magaling, walang matali-matalino. Actually, nandito kami, kahit si Coach na nakikita nyo ngayon, hindi ako ganito. Kung makikita nyo yung mga litrato ko, hindi nyo ako paniniwalaan. Pero naging ganito ako kasi naging anak ako ng Panginoon. At inahamon kita sa gabi pong ito, sa ating panimula, ang pinakamaganda na tanggapin mo sa buhay mo ay yung time na tatanggapin mo ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Kasi yung message ko po ngayong gabi ay mawawala ng apekto sa iyo kung hindi ka anak ng Panginoon. Ang message ko ngayong gabi ay naniniwala ba yung bawat isa na ang Lord ay may plano sa atin?
na ang plano ng Panginoon ay maganda. Na ang plano ng Panginoon ay yes sa mga buhay natin. Na ang plano ng Panginoon is malaki at talagang yung plano niya, doon ka magiging masaya, doon ka magkakaroon ng talagang fulfillment sa buhay at masasabi mong happy ever after. Naniniwala po ba tayo doon? Pero maapektuhan lang yun doon sa mga anak ng Panginoon. Kaya kung ako sa iyo ngayong gabi, kung ito yung first time mo na makarinig sa Panginoon, it's about time that you receive the Lord in your heart. Amen? Can we clap our hands for that? Palakpakan natin ang Lord. Ako naniniwala, before pa lang tayo pinanganak, na ang Lord ay may plano na sa atin. Na pinaplano niya yung magandang buhay mo dito sa lupa. Na pinaplano ng Panginoon yung mga taong makikilala mo. Pinlalo na ng Panginoon yung mga right persons na makikilala mo sa buhay. Yung mga tagumpay na mararanasan mo, nakaplano na. Yung mga oportunidad na hindi mo pa naiisip, pag ikaw ay naglakad, ay makukuha mo din. Kasi nasa plano ng Panginoon eh. Like for example, alam po ba natin na sa kanto may jetty? Alam natin, di ba, yung gasoline station? At kung mula dito, maglalakad ka papunta doon, matatagpuan mo ba yung jetty? Yes, ganun po yung ibig ko sabihin, na ikaw, kahit hindi mo alam, dahil nakaplano na yan, nakalagay na yan dyan, na hinihintay na lang ng Panginoon, na lakaran mo. Na isang araw, magugulat ka na lang, wow, ganito pala yung plano ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi siya nag-ooperate sa aksidente. Ang Panginoon ay nag-ooperate sa plano. Sa plano, lahat nandyan na. Kailangan lang natin maglakad. Amen po ba? Ako naalala ko, nung bata pa ako, kinuwento sa akin ng parents ko na before pa lang daw ako ipanganak, ay pinaplano na nila yung susuotin ko pag pinanganak na ako. Pinaplano na nila kung saan ako iinom, pinaplano na nila kung saan ako matutulog. Di ba ganyan yung mga magulang? Buntis pa lang, namimili na kung ano yung gloves na susuotin mo. Kaya yung iba, di ba, lalaki ang nabili pink. Kasi sobrang advanced na pagpaplano. Yung kwarto mo siguro, pinaplano na nila. Kasi gusto nila, paglabas mo, ready ka na. Na ma-enjoy mo yung pagkabata mo. Na gusto nila, paglabas mo, hindi ka mahirapan. Amen po ba? Yun yung ginagawa ng mga responsible na magulang. At ako naniniwala na kung merong mga magulang responsible, ako'y naniniwala ang Panginoon ay higit na responsible kaysa sa ating mga tao. Amen? Na kung tayo mga tao ay marunong magplano para sa ating mga anak, kahit hindi tayo perpekto, lalo na kaya ang Panginoon. Kung maganda yung plano ng tao, naniniwala ako na mas maganda ang plano ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Pumalakpak ang mga naniniwala. Sabi ko dito, the yes in your life is already prepared. Naniniwala ba kayo na yung yes na mangyayari sa buhay nyo ay prepared na? Yung tagumpay na mangyayari sa buhay mo, hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao kasi merong plano ang Panginoon sa'yo specifically. Hindi mo kailangan masaktan kung meron na una sa'yo. Hindi mo kailangan malungkot kung meron na una sa'yo. Bakit? Kasi kung meron siya, hindi ka nawawalan, meron ka din. Ang Panginoon ay hindi nasa langit at nangangamot ng ulo niya at sabi na, ang dami ng tao, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi. Ang tao o ang Diyos, specifically, merong plano ang Lord. Habang ginagawa ko tong preaching na to, merong pinagawa sa akin ng Panginoon na tuwan-tuwa ako at gulat na gulat din ako. At gusto ko rin ma-experience nyo. Ready na po ba kayo? Inaanyaya ako lahat na pumikit. Sige, dilat muna tayong lahat. Pag tayo pumikit, pag pinapikit ko kayo, meron akong babanggitin na salita. At di ba pag tayo nakapikit, kahit hindi ka nag-iisip, pag may nabanggit sa'yo na salita, may papasok agad sa isip mo. Kahit hindi mo masyadong iniisip. Tama po ba? Ang tawag po doon ay yung mga thoughts na nasa subconscious mind mo. Na kahit hindi mo isipin, mag-isa siya lumalabas. Amen? Sabi daw ng mga scientists, 3 lang daw ang source niyan. At
mamaya babanggitin ko kung ano yung tatlong source nun. Gawin muna natin yung drill. Pikit tayong lahat. At huwag kang mag-isip ng kahit ano. Kasi babanggitin yung word, pansinin mo kung ano yung unang papasok sa utak mo. The word is yes. Makakadilat na po tayo. Siguro, nung sinabing yes habang nakapikit ka, puro positibong bagay yung naisip mo. Meron sigurong nakakita ng kulay green na ilaw na para sinasabi sa'yo, go! Meron naman siguro nakakita na kung naghahangad ka ng anak, anak ang darating. Yung iba siguro ay nakakakita ng promotion na darating. Yung iba siguro kung gusto mo mag-college, nakita mo na magka-college ka. Kung ang tagal mo na naghahanap ng break financially, na kumita na malaki, siguro nung sinabing yes, yun yung una mo kagad nakita. Amen po ba? Na kahit ikaw mismo, sige palakpakan natin yun. Ako natawa ako, kasi yung mga iniisip ko na imposible mangyari sa buhay ko, nung sinabi ko na nakapikit akong yes, sila yung mga pumasok sa isip ko. Na ako hindi ako makapaniwala na, pambira, mangyayari ba sa akin yun? Pero yung subconscious mind ng utak ko, may naglagay doon na mangyayari sa akin. Yung subconscious mind pala natin, meron palang tatlong pinaguhugutan yan. Sabi mo, pinaguhugutan. Ang unang pinaguhugutan yan is syempre yung natural na pinag-aralan mo. Kung pinag-aralan mo, natural hugot yan dyan. Pangalawa, is yung mga accidentally na nakita mo o accidentally na mga narinig mo, unconsciously narinig mo. So, nandyan pa rin yan. Pero yung pangatlo, na pinag-aralan namin ng college at di rin ma-explain ng mga scientists, is before pa lang daw tayo ipanganak, meron daw nakalagay na nakaprogram dyan sa isip natin. Coach, ano yun? Like for example, yung pag-ibig. Noong mga bata ba, tinuturo na umibig sa magulang? Hindi. Pero habang bata ka, alam mo na yan. Amen po ba? Yung sense of justice, na ayaw natin may naapi, may nagtuturo ba sa atin yan? Wala. Pero sa utak mo, nandyan na. Ang definition ng mga scientists is there is a higher being that placed that in our heads. Kung titingnan natin yun, ang higher being na yun, walang iba kundi ang Panginoon. Ngayong gabi, nung sinabi mo yes, nakita mo yung magagandang mangyayari sa buhay mo. Ang tanong, kanino galing yun? Ibig sabihin, hindi mo pa napupuntahan, pero dahil nakaplano na sa Panginoon, nandyan na sa utak mo, hinihintay na lang na mangyari. Doon ko na-realize na tayo pala mga tao, yung pagkatao natin, alam na pagpapalain tayo. Na ikaw mismo, alam ng sarili mo na yung yes na magandang mangyari sa buhay mo, mangyayari. Kasi nilagay na yan ng Panginoon before ka pa ipanganak. Ibig sabihin, maniwala ka ba't sa hindi? Kung mangyayari, sabi nga ng mga matatalino, kung mangyayari, mangyayari. Bakit? Doon sa mga Kristiyanong tulad natin, sa ayaw mo at sa gusto mo, ang plano ng Panginoon sa maganda at isang araw mangyayari yan. Pwede ba akong makakarinig na malakas na amen? Mangyayari yan! Woo! Ako, ewan ko lang, pero nagulat ako doon. Nung sinabi ko yes, kung ano-ano maganda pumasok sa isip ko. Isa pumasok sa isip ko, makakakilala ko ng isang maganda na pamapapangasawa ko isang araw. Hindi ko alam kung saan manggagaling. Pero sa utak ko, alam na niya na darating. At naniniwala ako, alam din ng kabilang babaeng yon na darating ako sa kanya. Bakit? Kasi ang Panginoon naniniwala sa destiny. Sabi mo sa katabi mo, destiny. Na minsan tayo sa buhay, walang problema na magsikap na maigi. Yes, kasama sa buhay yun. Pero huwag mong kalimutan na merong author of the universe. Na yung Earth, umiikot yan kahit walang nagpo-program. Yung mga asteroid na nasa labas ng Earth, umaandar yan, dito matama sa Earth. Ito, na-late ba minsan ng summer? Ano ba yung summer na? Ang lamig pa rin. Sino kaya nagsischedule niyan? Oy, summer na, uminit ka na. May nagsischedule, di ba?
Pag taglamig na, lumalamig talaga. Kasi bakit? May author eh. At tayong mga Christian, meron tayong author. Amen? Nasa buhay mo, grabe, yes, you will try hard. Don't be discouraged. Minsan pag hindi nangyayari, may no na nangyayari sa buhay mo, don't be discouraged. Kasi your yes will happen. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari din yung yes mo! Woo! Kayo malungkot. Amen? Meron na po ba natutuwa dyan? Pwede bang lumakas na, magsabi na malakas na amen? Sabi ko rito, kailangan sa mga pangarap mo, say yes to your dreams. Say yes to your career. Say yes to your family. Say yes to your relationship. Say yes to your discipleship. Minsan kasi ang dami ng no. Minsan subok ka na subok, no ng no. Pero tandaan nyo, ang no matatapos din. Kasi ang final say pa rin sa mundong to ay yung salita pa rin ng Panginoon. At God says yes in your life. Amen. Palakpakan mo yung Lord yung malakas. Amen. Okay pa ba kayo? Gusto nyo pa po ba? Yes. Sabi ko rito, but there is a key to your yeses. Kasi naniniwala ako sa buhay mo, hindi lang isang yes. Marami yan. At may susi dyan. Kung paano mo matanggap yung mga yes sa buhay nyo. Ready na po ba kayo matanggap yung mga yes sa buhay nyo? Yung mga inaasam-asam mo na yes. Yung mga promotion, you are promoted! Yes! Yung ang tagal mo lang hinahanap na yung negosyo mo, lumago, yes na ang sagot ng Panginoon! Yung relationship mo na gusto mong matuloy na, ang bait mo naman, naghahanap ka ng partner sa buhay. Huwag ka mag-alala, merong yes na sagot ang Panginoon sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Sino ba dito umaasa, Asenso? Yes ang Panginoon dyan! Sino yung maasa pa dito magkakaasawa pa? Yes! Yung iba parang dalan-dala na ayaw na mag-asawa. Sino naniniwala dito na makakabuo ka pa ng 12? Makakapag-disciple ka pa, makakabangon ka pa! Yes! Woo! Sino dito naniniwala na makakapag-college ka pa? Parang mahina. Sino naniniwala makakapag-college ka pa? Yes! Kasi ang Panginoon, gagraduate ka rin. Ito. Gusto ko to. Sino naniniwala dito na one day in your life, magkakaroon ka rin ng break sa buhay? Yung mga nanay na nandito, yung mga pinagpipray niyo yung mga anak niyo na tumino, isang araw titino din yan. Amen? Kami sila, Mama, grabe. Ginawa na sa amin lahat, di kami tumino. Pero merong araw na tinakda ang Panginoon. Na doon sa mga no, sinasagot namin sila, hindi kami may respeto sa kanila. Parang no yun eh. Pero hindi sila sumukong maniwala sa yes. At isang araw, nakuha nila yung yes nila. Amen? Ito yun eh. Sabi ko, merong sekreto para makuha yung yes. Gusto niyo bang malaman kung paano niyo makukuha yung matamis na yes? Yes is in the but yes is in your future. Guys, ang sekreto para makuha mo yes mo sa buhay mo, parang ayaw nyo man. Gusto nyo ba malaman kung ano yung sekreto? Yes! Alam nyo ang sekreto is yung no sa buhay nyo. Sabi mo sa katabi mo, boom, ang lalim. Lagay natin sa ganitong salita.
bago ka makarating sa matamis na yes, marami kang no na dadaanan. Amen? Sino ba dito ang dumadanas ng no ngayon? Siguro at parts of our life meron. Pero huwag ka mag-alala. Ang mga no naubos din. Amen? Isang illustration, sa Genesis 29, kung nabasa niyo to, yung about kay excuse me. Yung about kay Jacob, Leah, tsaka kay Rebecca. Si Jacob, lover boy to eh. Ang gusto niya, nung nakita niya yung dalawang magkapatid, si Leah tsaka si Rebecca, sino nagustuhan niya? Si Rebecca nagustuhan niya, di ba? At sabi nung tatay sa kanya, sige, makukuha mo yung matamis kong yes kung pagtatrabahuhan mo si Rebecca ng ilang taon. 7 taon! Pero mo manliligaw ka 7 taon. Wala nang ganun ngayon. Pinagtatrabahuhan pa niya para makuha niya. Parang si Jacob nakaranas ng 7 years of no. Pero okay lang. Kasi alam niya, after 7 years of no, there is a yes na nasa dulo. Amen po ba? Pero matinik yung tatay ni Rebecca at ni Leah. Nung gabi na ibinigay na yung anak, ang ine-expect syempre ni Jacob ay sino? Pero ang nilagay nung tatay, o kayo na kaya mag-preach nung na ano sino nilagay? Si Leah. At ano sabi ni Jacob? Ano bang gagawin ko? Bakit ito inilagay mo? Si Rebecca ang gusto ko. Ano sabi ni nung tatay nung dalawa? Ganun, simple lang naman. Pagtrabahuan mo ulit, 7 taon. Sabi ng iba, outso, sakit. Ang hirap, 7 taon ulit. Pero dahil mahal ni Jacob si Rebecca, okay lang yung 7 taon of no's. Kasi alam niya, after 7 years, yung yes nandun sa huli. Amen? Anong ginawa niya? Pinaglaban niya pa rin. At natapos lahat ng no. Yung 14 years of no ay natapos din. At isang araw, nakuha niya yung yes niya. Pero may sekreto, tingnan niyo to. Ilan yung asawang gusto niya? Sino ginusto niya? Pero at the end of the story, 2 asawa yung nakuha niya. Hindi ko sinasabi na magdalawa tayo ng asawa. Ano po sinasabi ko? Sometimes your no has a purpose in your life. Hindi na alam, hinihingi na lang isa, pero ang binigay sa kanya ng Panginoon, 2. Pag ikaw sumusunod ka sa Panginoon, yung hinihingi mo, ang ibibigay ng Panginoon, higit pa sa hiningi mo. Kung marunong kang sumunod sa Kanya eh. Alam kasi ni Jacob na after all those no's, there is a yes on the finish line. Ano sa buhay natin? Ganun din eh. No's are made by the Lord for you para matuto. Baka may inaayos kay Jacob eh. Baka may inaayos sa personality niya para pag dumating siya doon sa yes na hinahanap niya, kaya niyang hawakan yung yes. Madaling magtagumpay eh. Pero alam mo, mahirap sa tagumpay is hawakan ng tagumpay. Meron kami nakilala, nanalo sa loto. Nanalo sa loto, syempre pag nanalo ka sa loto, milyonaryo ka kagad. Alam niyo ba nung naging milyonaryo siya, nakuha niya kagad yung yes niya, yumaman agad siya eh. Pero dahil hindi siya maruno dun sa yes niya, naubos kagad yung yes niya eh. Ang Panginoon ang gusto niya, dumaan ka sa no. Para pag dumating ka sa yes mo, tuloy-tuloy ang yes mo sa buhay. Amen? Palakpakan naman natin yun. Ayaw ng Panginoon yung nagpapaasa. Masarap ba magpaasa? Pinaasa ka pero wala? Ang Panginoon hindi ganon. Ang gusto ng Panginoon, pag ikaw umasa, tuloy-tuloy yung inasa mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko dito, ang mistake ng maraming tao ay pag dumanas na maraming no, nadi-discourage. Pag dumanas na maraming no, hindi lang basta nadi-discourage. Nakakaramdam na isang araw, sabi nila, ayaw na nila at ayaw na nilang subukan. Amen po ba? Yung iba, kung na-discourage, like for example dito sa church,
na-discourage sa discipleship? Ilang beses mo na sinubukan, ilang beses mo na tinry, pero hindi nagtagumpay. Ang hindi mo alam, pag may mga no's pala na dumarating sa buhay mo, nalalapit ka dun sa yes sa buhay mo. Amen po ba? Ang problema sa mga tao, pag nakaranas ng no sa buhay, nadi-discourage. Pag nakaranas ng hindi sa buhay, nadi-discourage, nawawalan ng loob. Na parang feeling nila, merong mga tao na sa unang subok, nagtagumpay agad. Pero man tao sa unang subok, nagtagumpay agad? Wala. Lahat na mayayaman nakikita natin, hindi sila nagtagumpay agad. Dumaan din sila sa mga no, pero hindi sila na-discourage. Dumaan sila sa mga no, pero hindi sila nawala ng loob. Sila'y nagpatuloy. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sometimes in our work, minsan sa trabaho mo, ginagalingan mo ng ginagalingan. Pero anong nangyari, na-promote yung katabi mo, hindi ikaw. Masakit, di ba? Ang nagiging response ng iba, ay hindi na sila magtatrabaho ng maigi. Ano nangyayari? Yung promotion hindi na talaga dumating. Bakit? Na-discourage na eh. Yung iba sa relationship, merong mga babae, galit sa lalaki. Amen? Yung kinikwento nga ni Papa, nasaktan lang minsan, feeling na manluloko lahat ng lalaki. Meron naman mga lalaki, ganun din, nasaktan lang minsan, niloko ng babae, feeling niya manluloko na lahat. Ano nangyari? Nakaranas lang ng no sa buhay, sumuko na kagad. Na-discourage na agad, nag-quit na agad, nasabi na, ayoko na! Ano nangyari sa mga yun? Nakapag-asawa ba yun? Nakapag-asawa ba yung mga ganon? Hindi. Pero kung iisipin mo, kung dito, hindi nagtagumpay, natuto ako dito. Hindi ko na ulitin kung ano yung mga nangyari dito. So yung susunod sa'yo, malamang yes na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa family, yung iba sa pamilya natin, ito nakakatawa. Kunyari, matigas yung ulo ng anak mo. Umuwi ng alas 12. Papagalitan yan. Ba't alas 12 ka umuwi? Kababae mong tao. Huwag ka uwi ng ganyang oras. Papagalitan ng magulang yan kasi mahal. Pero isang araw, umuwi man ng alas 3, di na napansin. Kasi bakit? Sinukuan na. Pag sinukuan mo isang bagay, lalong hindi mangyayari. Anong dapat mong gawin? Sa lahat ng no, naniniwala ka na meron pa ring yes yan sa dulo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag natin sukuan, lalo na yung pamilya natin. Ito sabi ko dito, pinaka-importante yung pagiging leader natin. May mga leader po ba dito? Alam ko po marami. Minsan po sa discipleship, tinry nyo po. Ginawa nyo mo yung the best mo, nagpuyat ka, nag-invite ka. Amen? Gumastos ka. Pero hindi nag-work out. Amen? At minsan na-discourage ka na doon. At minsan ayaw mo na ulit subukan. Pag pinatry ka ulit, ang sasabihin mo, ay hindi, nasubukan ko na yan. Tandaan nyo guys, if it didn't happen eventually, one day, it will happen when you don't stop. Amen? Sabihin mo sa mga leader na nakikita mo, yung mga abot kamay mo, kapit pa, kaya pa yan eh. Malay mo, mangyari na. Meron pa yan. Amen? Amen ba? Ito sabi ko dito, para makadating ka sometimes doon sa bukas na pinto, marami kang dadaan ng saradong pinto. Amen po ba? Dahil sa mga saradong pinto, minsan doon ka natututo. Sa mga saradong pinto, doon ka nakakakuha ng lesson sa buhay mo na para pag dumating ka doon sa bukas na pinto, alam mo kung paano mo hahandilin yung pintuan na yun. Ang problema sometimes sa mga tao, pag nakaranas ng discouragement, ipinipilit na yung mga saradong pinto. Kahit hindi yun yung plano sa kanila ng Panginoon, ipipilit nila yung sarili nila doon. Kasi natatakot na silang masaktan. Matatakot na sila na makaranas ng no. Ang hindi nila alam, ang no ay kasama sa buhay para matagpuan mo yes sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin yun. Sabi ng Panginoon sa Mateo 17 verse 20,
He replied, "Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." Pag binabasa natin yung verse na to, yung mukha ng mga tao parang normal lang. Ay, normal na yan. Kahit ako, kaya ko mag-move ng bundok. Hindi normal yan. Pero yun mo, bundok pagagalawin. Sino nakagawa niya? Nagagawa ba yun araw-araw? Nasa news, araw-araw? Wala, kasi imposible yan eh. Pero sabi ng Panginoon, kung meron ka daw faith, na kasi liit daw ng buto, pwede namang kasing liit ng bato. Bakit buto? Kasi ang buto, guys, lumalago eh. Ang buto hindi agad puno. Pag tinanim puno agad, hindi ganon. Ang buto, pag tinanim mo yan, hindi mo makikita para makakaranas ka ng maraming no sa buto na yon. Pero pag yung buto, inalagaan mo kasi naniniwala ka yung buto, magiging puno, tutubo din yan eh. Minsan kasi gusto agad-agad. Sabi mo sa katabi mo, wag atat. Minsan ka lang humiling sa Panginoon, hindi nangyari, galit agad. Buti ang Panginoon hindi sumagot. Sa mga magulang namin, pag humingi kami dati, ng mga bata kami, ewan ko siguro naranasan nyo rin to. Sa mga magulang nyo, pag humingi kayo ng bata kayo, tapos hindi kayo binigyan, nagalit kayo, ano sagot sa inyo? Kung magalit ka, akala mo may pinatago ka. Diba? Minsan tayo pag manghingi sa Panginoon, akala mo may pinatago eh. Pero ang Panginoon, ang prinsipyo niya, parang buto. Na pag hiningi mo sa Kanya, unti-unti yan tutubo. Amen? Ang puno, bago mo maputol yun, pag tumubo na talaga, bago mo maputol yun, kung ano-anong equipment yung gagamitin mo bago maputol. Kasi pag puno na, permanente na yan eh. Pero lahat yan, nagsimula sa maliit na buto. Sabi ng Panginoon, yung paniniwala na ikaw, pag may hiningi ka sa Panginoon, naniniwala ka na isang araw, tutubo. Hindi mo sinusukuan kasi alam mo, sa lahat ng no, may darating na yes do sa hinihingi mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito pa isang maganda. Alam niyo yung bamboo na puno? Gano'ng kalaki yung bamboo? Malaki yan. Gano'ng kalaki? Mataas. Tama. Gano'ng pala kataas? Sorry. Gano'ng kataas? Mataas, di ba? Ang bamboo tree pala, guys, nung napag-aralan, kwento lang sa akin to ni Papa. Ang bamboo tree pala, ilang years siyang maliit? O months lang? 5 years lang siyang maliit. Parang, kung ito yung soil, mga ganito lang kataas. Maliit lang siya. Kasi pala ang bamboo tree, for 5 years, ang tubo niyan pababa. Meron na ba kayong bamboo tree na nadapa? Wala pa tayo nakitang ganun, di ba? Bamboo tree na nadapa. Wala. Kasi in 5 years, ang tubo pala niyan pababa. At pagkatapos ng 5 years, bigla yan tutubo ng mataas. Minsan sa buhay natin ganyan. Mahiningi ka sa Panginoon. Meron kang ini-expect na mangyari sa buhay mo. Yung relationship na na-break, ini-expect mo na mag-workout, baka mag-workout na yan. Kasi bakit? Ang Panginoon kumikilos dyan eh. Yung trabaho na promotion na gusto mo, baka mangyari na yan. Kung hindi ka susukong hindi maniwala. Kung hindi ka susukong maniwala. Yung pamilya mo na gusto mo mabuo at maganda yung mangyari, huwag mo sukuan. Kasi baka mangyayari na yan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko dito, what if we can see the future? Paano kaya bigla na natin makita ang future na doon sa 17 na no, yung pang 18, yes na. Sa tingin mo ba hindi ka gaganahan pag nakarinig ka ng no? Sige, sabihan mo lang ako na no kasi pagdating ng 17, yung 18, yes na. Paano kung doon sa 6 na no, alam mo yung pampitong no, ay yung pampito, yes na. Hindi ka ba gaganahan? Na pag nakarinig ka ng no, ang nasa isip mo, okay lang, palapit ako ng palapit sa yes ko sa buhay, dito sa no na nararanasan ko. Amen! Hindi ka ba magiging excited at hindi mo masyadong dadamdamin yung mga no? Minsan na mahirap sa atin, kaya hindi tayo makarating sa yes, masyado mong dinadamdam yung no. Sabi mo sa katabi mo, masyado mong dinadamdam yung no.
Kung nakaranas ka ng no, maging masaya ka kasi palapit ka na ng palapit sa yes mo. Natutuwa ba kayo? Ako yung nai-excite ako dito. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi sa Hebrews 11:1, now in faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yung hiningi mo sa Panginoon, yes, ang sagot niya dyan. Pero you need to wait. Ang pananampalataya, naniniwala ka kahit wala pa. Kasi ang Panginoon, siya yung nangangako na tapat. Pag nangako ang Panginoon, darating yan sa tamang panahon sa buhay mo. Hindi ka lang dapat mag-surrender sa buhay. Kung yung buhay mo ngayon, nakakaranas ka ng mga no's sa buhay. Nakakaranas ka ng mga discouragement, nasasaktan ka. Recently, merong inattendan kami na burol, namatay yung asawa ng kapatid ng isa kong disciple. Napakasakit na no nun. Amen? Para sa pamilya nila. Pero ako naniniwala na out of that no, may yes na mangyayari sa buhay nila. Ganun laging isipin mo kasi ang Panginoon mahal ka eh. Pwede ba tayong tumayo ngayon? At yung katabi mo, yakapin mo at sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Yung mga no na nangyayari sa buhay mo, matatapos din yan kasi love ka ng Lord. Huwag ka malungkot. Hindi pa tapos ang lahat. Meron pa. Huwag kang susuko. Amen. Sige, kung meron pa kayong gusto yakapin, malapit sa puso nyo, nanay mo, yakapin mo, sabihin mo, ma, yung negosyo natin, may mangyayari pa dyan. Sige. Yung mga kapatid mo na gusto mag-aaral, yakapin mo, alam mo, makapag-aaral ka pa. Mahal ka ng Panginoon. Eventually, mangyayari yan. Mahal ka ng Panginoon. Ito guys, look at me right now. Sabi ng isang matalino, you only fear the things that you don't know. Kinakatakutan lang daw natin yung mga bagay na hindi natin alam. Normal na matakot sa future. Pero guys, ang Panginoon, alam niya yung future. Kung sa Kanya ka naniniwala, wala kang dapat katakutan. Sino ba dito may mga negosyo? Taas ang kamay. Yung mga negosyo nyo, yung mga hinihintay nyo na break sa negosyo nyo, huwag nyo sukuan, mangyayari yan. Amen? Yung mga estudyante dito na gusto mag-college, huwag nyo sukuan, mangyayari yan. Yung mga hindi naman sa pero yung pinanganak ka, feeling mo mahirap kayo. Nakita mo yung kapatid mo, mahirap din. Yung kuya mo, mahirap din. Yung mga kamag-anak mo, mahirap. Sabihin ko sa'yo, may iba sa'yo kasi anak ka ng Panginoon. Huwag ka susuko. Kasi mahal ka ng Panginoon. Siya yung nangangako, hindi tao. Hindi ako. Mamaya ako puntahan nyo dun sa taas, ha? Katukan nyo ako doon. Coach, sabi mo yes. Hindi ako yung nangangako kasi tao lang din ako. Ang nangangako po sa atin, basahin niyo yung Bible, ang Panginoon ang nangangako sa'yo. Amen, palakpakan mo yung Panginoon, yung malakas! Sige po, makaupo na po tayo ulit. Sa gabi pong ito, nararamdaman ko na meron mga tao dito na nakaranas ng tuloy-tuloy na no sa buhay. Yung puro talo sa buhay. At pag tuloy-tuloy ang talong naranasan mo sa buhay, ano nararamdaman mo? Minsan nawawala yung passion sa'yo eh. Nawawala yung parang ayoko na. Parang ganun, di ba? Pag tuloy-tuloy na talo, sabi nga ng iba, nakakaumay, matalo. Alam niyo po dapat gawin natin ngayong gabi, is tanggalin natin yung umay na yan. Tanggalin natin sa buhay natin. Kasi ngayon, naniniwala tayo na yes, darating sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, hindi raw pwedeng lagyan ng bagong alak yung lumang lalagyanan. Kasi daw, pag nilagyan mo daw ng bagong alak yung lumang lalagyanan, masisira lang daw yung luma.
Ano dapat? Kung may bagong alak, bagong lalagyanan. Kung sino gustong mangyari to sa kanila ngayong gabi? Kailangan magbago ka ng isip. Lahat ng negatibo sa sarili mo, tanggalin mo. Kung mamaya uwi ka sa bahay nyo, meron negatibo sa bahay nyo, pag tayo mo sa bahay nyo, sabihin mo, ako naniniwala na simula sa araw na to, may gagawin ang Panginoon sa bahay namin. Kung yung negosyo mo, palugi. Harapin mo yung negosyo mo. Ikaw negosyo ka, sabi ng Panginoon, may darating na yes sa buhay ko. Kikita tayo. Ikaw, sabihin mo sa sarili mo, kung hindi ka pa nakakapag-aral, sabihin mo sa sarili mo ngayon, ikaw, maniwala ka sa Panginoon kasi pag-aaralin ka niya. Amen? Kasi ang Panginoon hindi siya sinungaling. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Pwede po bang gawin natin yun ngayong sa buhay natin? Gusto niyo po may mangyari maganda sa buhay natin? Surrender na po natin lahat ng discouragement at i-declare po natin yung yes na mangyayari po sa mga buhay natin. Meron po akong isang book na nabasa, true story. Meron pong isang empleyado doon na mahal niya yung trabaho niya. Ready pa po ba kayo makinig? Mahal na mahal niya po yung trabaho niya. Talagang pag pumapasok siya doon sa work niya, kahit wala siyang overtime pay, okay lang. Kasi mahal niya yung trabaho niya. Ang sipag niya sa trabaho niya. Pag yung iba, nahihirapan, tinutulungan niya. At isang araw, syempre, yung mga mahal yung trabaho, ang talagang hinahanap niya, promotion. Tama po ba? Isang araw, meron na open na promotion sa kanila, sa supervisor position. At ang nangyari, tatlo silang pagpipilian. Siya, at merong dalawang mas bata sa kanya. Ang naisip niya, siya na yung pipiliin kasi siya yung pinakamatanda, pinakamas experience, pinakamas nagmamahal. Nakikita niya yung dalawa, pag uwian na, umuwi na, siya naiiwan siya. Pero sa kasawian palad, hindi siya yung napili. Ang napili is yung mas bata. Alam niya na mas qualified siya. Alam niya na mas masipag siya. Siyempre at first, ang mararamdaman mo doon, madidisappoint ka eh, tama? Siguro yung iba ang gagawin, ayoko na magtrabaho dito, hindi na rin ako magsisipag. Pambira naman, di naman po promote eh. Magtatamad na rin ako tulad, pero siya hindi. Kasi alam niya yung concept na to. Ang sabi niya, praise God, natutuwa ako dun sa kasama ko na promote siya. Ako naniniwala ko, meron din akong promotion. Hindi pa lang ngayon, maybe isa to sa mga no, pero darating yung yes sa buhay ko. Ano mo ginawa niya? Sa trabaho niya, mas lalo siya nagsipag. Mas lalo niya minahal yung trabaho niya. Yung supervisor niya, mas lalo niya minahal. Alam mo, after 2 years, na-open yung position for vice president sa kumpanya nila. Hindi na siya nakipaglaban sa posisyon. Yung vice president, siya yung pinili. Ang hinihingi niya lang, supervisor. Pero ang binigay sa kanya ng Panginoon, vice president. Bakit? Ito tingnan natin Kasi naniwala siya na may yes sa dulo, may hinahanda ang Panginoon. Hindi siya na-discourage, hindi siya nasaktan. Kasi alam niya ang Panginoon, merong masigit na nakahanda para sa kanya. Sabi ng Panginoon sa Word of God, everything works together for those who love the Lord. Walang masamang nangyayari pagdating sa Panginoon. Lahat yan ay nakaplano para sa lalong ikakabuti ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan natin. Sabi ko dito guys, God knows what He's doing. Alam ng Panginoon kung ano ginagawa niya. Hindi ang Panginoon nasa langit nangangamot at hindi niya alam kung anong gagawin niya sa'yo. Right now, maybe you're in a no situation. Pero ito sasabihin ko sa inyo, break free from that no situation. Paano? Huwag ka tumigil. Huwag ka mawala ng gana. Dapat tuloy-tuloy lang. Kasi naniniwala ko may supernatural blessing na mangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Panginoon, paano kanya pagpapalain, pero lalo nating hindi malalaman kung titigil tayo. Malalaman natin pag tayo ay nagtuloy-tuloy. At doon mangyayari yun along the way. Kasi ang Panginoon, tapat siya. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo?
Anong gusto kong sabihin this night? A message this night, guys, is to try again. Kung na-discourage ka, meron ka mga bagay na sinukuan na sa buhay mo, I want you to try again. Subok ulit. Yung mga leaders na nandito na nawalan ng loob, subok ulit. Yung mga nagsikap at feeling mo hindi ka na magtatagumpay, brother, sister, subok ulit. Kasi there is a yes coming your way. Merong mga scientists na nag-experiment sa isang barakuda. Alam niyo yung barakuda? Isa siyang kind of fish na aggressive. Na pag nadaanan ka nito, yung panga nito matutulis. Talagang patay ka kagad. Meron silang ginawang experiment sa isang fish tank na may isang barakuda tapos isang may makarel na isda. Yung isdang makarel, parang malaking isda yun na kinakain ng barakuda. Ang ginawa niyong mga scientists, nilagyan nila ng malaking salamin sa gitna. Siyempre, nung nilagay yung dalawang isda, anong unang gagawin ng barakuda? Susugurin niya kaagad. Siyempre, dahil may salamin sa gitna, ano nangyari? Nauntog. Correct, si Kokoy. Nauntog. Nung nauntog na ganun, gumanon siya, tapos sumugod ulit. Ano nangyari? Nauntog ulit. Pambira, gutom na gutom siya. Nahilo siya. Ano ginawa niya? Pumunta ulit hanggang dumating yung time na nakuha na niya yung message, hindi ko talaga siya kaya kainin. Ano ang ginawa ng barakuda? Tinigil na niya yung pagsugod. At ang ginawa ng mga scientists ganito, inangat na nila yung salamin. Alam mo yung barakuda, hindi na sinugod yung isda. Yung pagkain niya, nasa harap na niya, hindi pa niya sinugod. Kasi sumuko. Alam mo nangyari for how many days? For 1 week. Nanirahan silang dalawa peacefully. Nabuhay sila dalawa na magkasama kasi feeling niya, meron pa rin ganun. Alam mo sa buhay nyo, minsan tapos na yung untugan sa buhay mo eh. Minsan ba meron mga bagay na sinubukan mo na sinubukan hindi nangyari? Parang untugan na nangyari. Pero isang araw, pag nakita ng Panginoon, okay na, tapos ka na, natuto ka na, tatanggalin na niya yun eh. Baka ngayon, kung kailan tanggal na, ayaw mo na sumubok. Ano sabi dun sa nabasa ko? Ulam na, ginutom ka pa. Malay mo, ayan eh. Sabi mo sa katabi mo, ayan na. Subok ulit. Pastor, subok ulit. Huwag tayo susuko. Yung mga leader dito, subok ulit. Baka this time, ang Panginoon kanya tanggalin nyo, baka kayo tuloy-tuloy na. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Amen, pwede pa po ba isa na lang? Okay lang? Sino nakakilala kay Rambo? Sino yung bida sa Rambo? Sylvester Stallone. Alam niyo po ba ang kwento nun? Hindi pa siya talaga sikat. Actually, walang tumatanggap sa kanya kasi medyo buyoy siya, di ba? Pag nagsalita siya, parang kinakain niya yung salita niya. So, walang production company na tumatanggap sa kanya. Alam niyo bang ginawa niya? Nag-apply sa mga production. Walang gusto tumanggap sa kanya. Sabi ko sa story niya, 100 times yata siya nag-apply, walang kumuha. At alam nyo, dahil walang kumukuha sa kanya, ang ginawa niya, gumawa siya ng sarili niyang storya. Yun yung Rambo. Yung Rocky, sorry, Rambo tuloy. Yung Rocky. Yung Rocky, ginawa niya yung storya ng Rocky. At ang ginawa niya, inalok niya doon sa mga production company. At nung nabasa ng production company, ang ganda ng storya. Binibili sa kanya, ayaw niya. Kasi gusto niya, kahit wag niyo nang bilhin. Okay lang kunin yung storya ko, basta ako yung bida. Meron daw mga nag-alok ng malalaki, pero hindi siya pumayag. Minsan sa atin, katulad na sinasabi ko kanina, may plano sa iyo ang Panginoon. Minsan alokan ka lang na maliit, payag ka na. Yung sinasabi ko kanina, yung saradong pintuan, hindi yan para sa'yo. Hintayin mo yung tamang pinto, bubukas yan. Amen? Isang araw, may nakatagpo rin siya na tinanggap yung story niya at siya yung ginawang bida. Ano yung nangyari? Nag-box office yun.
At kaya siya sikat ngayon, napapanood natin dahil dun. Dahil hindi siya sumuko. Kahit maraming no, alam niya na may yes na darating. Ganon din sa'yo. Pare-parehas lang tayong tao. Sa lahat ng no, may yes din na darating sa'yo. Huwag ka lang titigil. Amen po ba? Sabi sa 1 Kings 18:41-46, pwede po ba tayo lahat tumayo? Ito na yung ending verse ko. Sabi, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. And Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. "Go and look towards the sea," he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there. At sabi ni Elijah, sinabihan siya ng Panginoon na uulan na. Kasi noong time na yan, pinatigil nila, hindi umulan. Nagkaroon ng matinding tagtuyot. Amen? Sa buhay ba natin minsan nakakaranas tayo ng tagtuyot? Minsan kahit anong gawin mo, parang tuyo ang tagumpay. Walang mangyari. Ganyan yung nangyayari dyan. Lahat tagtuyot, patay lahat ng hayop, walang tubig. Pero sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, uulan. Inutusan niya yung servant niya, tingnan mo. Ano nakita? May ulan? Wala pa. Pwede siguro maisip na Elijah, baka nagkamali ako ng pagdinig sa Panginoon. Baka hindi pa to yun. Ano ba yan? Wag na nga. Hindi. Tingnan yung sinabi niya. He said, 7 times Elijah said, "Go back." Sabi niya, tingnan mo ulit. Go. Sige, tuloy tayo. And then the 7th time, the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." Ako guys, naniniwala ako, kung di nila tinignan, hindi umulan. Alam nyo sa buhay natin, mayroong mga nangyaring no, pero hindi ibig sabihin na natitigil ka ng tumingin. Maniwala ka, ang Panginoon nagsabi sa inyo eh. Mahal ka ba ng Panginoon? Di ba alam mo yon? Gusto niya ba na hindi ka magtagumpay? Natural ayaw niya. Gusto niya ba na hindi maging kompleto yung pamilya niyo? Natural ayaw niya. Gusto niya kompleto. Gusto niya ba na maging masaya yung buhay mo? Yes. Gusto niya ba na magtagumpay ka? Yes. Pero katulad ng servant, nung unang tingin wala pa eh. Minsan no ang answer. Pero sabi ni Elijah, tingnan mo. Tingnan mo ulit. Kasi sa lahat ng no, darating yung yes. Nung pag 7 time, nakakita ng kasing laki ng palad. Ang tanong ko sa inyo, paano mo makikita yung ulap na kasing laki ng palad kung pang 5 pa lang ayaw mo na? Hindi mo na makikita. Ano ang lesson? Tingin lang ng tingin, brother. Sister, tingin lang ng tingin. Kasi ang Panginoon ang nangako, hindi tao. Isang araw, makikita mo rin yan, hindi man malaki, pero darating yan. Amen? Tuloy tayo. So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Alam na alam ni Elijah eh. Hindi siya nagdududa na alam na uulan ng malakas. Alam niyo sa buhay mo, uulan ng malakas. Yung pagpapala, uulan ng malakas. Pero kailangan maniwala ka. Huwag ka susuko. Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo na maigi yung kamay. Yung mahigpit. Sabi mo sa kanya, huwag kang susuko. Uulan din. May maganda mangyayari sa'yo. Kasi tinanong yung pananampalataya niya, hindi ambon yung tinitingnan niya. Kasi sabi niya, bilisan mo. Kasi baka pag umulan, hindi ka makarating. Hindi ambon yan. Ulan na malakas yan. Meron pa ba? May 45 pa? Sabi doon, meanwhile, the sky grew, tinan nyo, ito na malapit. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose and a heavy rain came on Ahab and Road of Jezreel. Guys, a heavy rain of blessing will come in your life. You need to don't stop looking. Kamatakot.
mo si Mami Ems, nakaranas ng 3 no. Hindi natin alam kung yung pang-4, yes na. Di ba? Palay mo si Chiki nakaranas ng sa discipleship, 4 na no. Baka yung pang-5, yes na. Hindi natin alam eh. Tingin lang ng tingin. Si Pastor Romel, hindi natin alam. Sa lahat ng pinagdarasan niya sa Luzon, marahil this time, it's going to be yes. Natin alam eh. Sana, maybe it's a girl. Si Pastor Kim, ganun din. Si Pastor Nato, lahat. Yung mga nagninegosyo dito, sila Tita Agnes. Kung sino man. Sila Joey Boy, yung nanay ni Joey, kung nagninegosyo, Nay, baka yes na, darating na sa'yo. Yan, yes! Darating yan. Si Jim Boy, baka yes na, Jim Boy. Huwag lang titigil tumingin. Sabi mo sa katabi mo, huwag lang titigil. May mangyayari pa. Amen! Pwede po ba palakpakan natin ang Lord yung malakas? Ito guys, last quote ko. Makinig kayo mabuti. Your failure is not a waste of time, but it is a part of the bigger plan of the Lord with you. Yung mga failure nyo, it's not a waste of time. It's stepping stones in your life for you to arrive to your destination. Amen? Kung sino yung mga tao ngayon, sabi mo sa sarili mo, I'm willing to try again. I want you to come forward. Pray tayo as a family, as a church. Excited ako sa mangyayari sa atin. Yung naramdaman mo sa sarili mo, subok ako ulit. Pambira. Marahil, ito na. Pagkatapos sa 2, siguro 3, ito na. As you come forward, just close your eyes. I'm not joking. Kung ano yung feeling mo na sinasabi sa'yo ng Panginoon, lagay mo yan sa isipan mo ngayon. Kung ano yung dream na yan, ilagay mo sa isip mo ngayon. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will try again. Lord, buong puso, bubuhin ko yung pananampalataya ko. Father God, I pray right now, Panginoon, in your name. Like what it said in the song, Lord, your name is enough. Panginoon, yung pangarap namin, Lord, your name is enough for that to be achieved. Lord, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Panginoon, we are here to try again. Lord, lahat ng pwede pang mangyari sa amin, Lord, alam namin mangyayari kung hindi kami titigil. Panginoon, the rain will come once we don't stop looking and believing, Panginoon, that rain will come. Lord, tinataas ko yung kamay ko, Panginoon, sa'yo. Isa po na simbolo, Lord, na paghingi ng tawad. Lord, dahil sometimes meron kang pangako na sinukuan ko. Nakakala ko, Panginoon, hindi na mangyayari, Lord, patawarin mo ako. Starting from this day, Panginoon, bubuhayin ko, Lord, yung mga pangakong yun. Ilalaban ko, Panginoon, kasi alam ko, my yes is yet to come. Lord, yung yes ko is in the future. Yung tagumpay ko nasa future. Lord, salamat. In this church, we'll experience rampant blessing, Panginoon. Extraordinary blessing, Panginoon, because we believe with the faith, Panginoon. Sabi mo, doon ka natutuwa at doon ka kumikilos. Panginoon, maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo sila, Lord, lahat na may negosyo dito. Panginoon, I pray that their yes will come. Lord, lahat na estudyante, Lord, I pray na makapag-aral lahat. Panginoon, I pray, Panginoon, yung mga pastors, Panginoon, yung mga leaders namin, Panginoon. We pray, Panginoon, nababangon kami ulit, Panginoon. We will still fight, Panginoon. Baka this time, it's a yes for us. Panginoon, we will not stop because we know, ninangako sa amin, Panginoon, na hindi sinungaling. Sabi mo, Panginoon, lahat ay mawawala, pero yung salita mo, Panginoon, ay hindi matatapos. Panginoon, salamat, Panginoon. No turning back, Panginoon. Come on, let's sing this. I have decided